Kami po ay muli ninyong pinagkatagpo at pinagsama-sama. Muli upang maitaas namin at maparangalan ang banal mong pangalan sa lugar na ito. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, na may pagkakataon kami muling makapagilay ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na ang aming puso, ang aming isipan, gawin kagaya ng matabang lupa, nang sa gayon bawat binhing mangangasit ay mamunga ng masagana sa aming mga buhay. Hayaan mo na ang iyong salita, Panginoon, kataguin anuman ang aming mga katanungan. Sino ang mga nakakaranas, Lord, ng mga agaw-agaw, ng mga pangamba, nawawala ng pag-asa. Lord, nawa ang iyong salita, Panginoon, ang siyang magbigay ng kalakasan at kaliwanagan sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, Lord, anuman ang aming mga pagkukulang, anuman ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, umaasa kami sa pagbuhos ng biyaya at kapatawaran mo sa bawat isa sa amin. Hindi man kami karapat-dapat na humingi, ngunit palagi mo, Panginoon, ipinoprovide ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya hayaan mo na sa hapon ito ang bawat sandali na susunod ay maging biyaya para sa amin, Panginoon. Mas lalo pa ba naming makilala at higit sa lahat, mas lalo naming maramdaman ang pagmamahal mo sa amin. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Sa palakpasan ng Diyos. Kung kayo po'y may dalang Bible, inaanyayahan ko ang lahat na ito ay buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 11. John 8, verse 1 to 11. Ito po ang ating matutunghayan. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olivo.
Kinabukasan, maaga pa nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babae na huli sa pangangalan niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalan niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat patuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman po ang masasabi niyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sino ba sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang lumagaw sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis, sumula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoong," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa pa ng kasalanan." Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang malakas sa kanyang salita. Praise God. Ay na kayo masiguro sa presensya ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Okay. Kanina, panay ang tanong nila kung ano yung healing song, mga kapatid. Hindi ko pa masagot kasi ngayon pa lang ako nag-outreach for this week. No? Bali, meron akong 3 outreach sana. Kaso hindi ko siya napuntahan kasi surrender ko siya ng kapatid. Dahil ang aking anak ay nagkasakit. No? So, dahil first time parent ako, hindi ko siya kaya pang iwanan na nakikita kong mahirap yung kanyang sitwasyon. Then, kinausap ako ng aking asawa, sabi niya, "Umayo ka na." Kasi, baka ginagamit ito ng kaaway itong pangyayaring ito para hindi ka makapaghayag ng salita ng Diyos. Amen? So, natauhan din ako. Oo nga, ano? Kasi, bumabalik na nga ako sa gawain. Ako ay nagpipreach muli. Kaya siguro, pilit akong niyuyug-yug na kalaban. Amen po? No? Anyway, di naman siya magwawagi. Amen po. Dahil alam namang madaig ng kasamaan ng kabutihan, alam namang madaig ng kadiliman ang kaliwanagan. Kaya, ito, napuntahan ko yung inyong lugar. Actually, gusto ko talagang makarating dito noon pa. Amen? Ilang taon din kasi ako hindi nakakayo sa inyong lugar. So tayo po ay magdinilay ng kanyang salita. Bago po ako magsimula sa ating topic, mayroon lang ako isang kwentong i-share sa inyo. No? Ito ay patungkol sa isang farmer na merong alagang iba't ibang hayop. Meron din siyang alagang mga aso na may lahi. No? Ganda yung breeding. Siya ay nagpaskil doon sa labas ng kanyang bahay na nagbebenta siya ng mga aso na merong breed. Nung patapos na siya, sa kanyang pagpupukpok doon sa sign na nagbebenta siya, may batang lumapit. Gusto niyang bumili ng aso, ng mga paki. No? Sabi nung may-ari, medyo mahal yung mga tupa na binibenta ko kasi may lahi. Sabi nung bata, "Okay lang yun. Meron ako ditong ilang cents." No? Hindi pa umabot ng peso. Sentimo. E di, parang siguro nakakuha na lang din nung nagbebenta. E di, sige, tingnan mo na lang yung mga aso. E di, tinawag niya isa-isa yung mga aso. Naglabasan yung mga tuta. Alam niyo, yung bata na amaze. Kasi ang cute. Parang mga bolang tumatalbog yung mga tuta. Tuwan-tuwa siya. Pero, ang nakakuha sa kanyang attention is yung maliit na tuta na pilit humahabol doon sa mga matatabang tuta. No?
napag-iiwanan siya kasi yung tupa na ito, yung dalawang legs niya sa likod, no, sa huli, ay crippled or hindi nakakalakad. So parang hinihilan niya lang yung kanyang sarili. So sabi nung bata, yun yung gusto ko. Nagulat ngayon yung nagbebenta. Sabi niya, bakit yan? Hindi ka matutuwa dyan kasi baka mamaya pag naglaro kayo, pag naghagis ka ng patpat, hindi niya masalog. Kasi nga, crippled yung aso. Alam niyo ang ginawa ng bata, tinaas niya yung kanyang pantalon. At nakita nung farmer na yung bata pa lang yun, putol din ang paa. May nakakabit na brace or steel na leg, prosthetic legs, kaya siya nakakatayo at nakakalakad. Amen po? Amen. So, dito mga kapatid, makikita natin na ang isang makakaunawa sa kaparehong ng sitwasyon ay yung taong nagdaranas din ng gano'n. So sabi ng bata, okay lang yun. Kahit di niyo mahabol yung ihahagis kong patpat, maiintindihan ko siya kasi gano'n din ako. Hindi rin ako makakatakbo ng mabulis. So sinners need the same sort of understanding. Ang ating Panginoon, nauunawaan niya kung hanggang saan yung ating limitasyon at kakayanan. Amen po? So however, He knows what we are made of. Alam niya kung saan tayo galing, kung paano niya tayo nilikha, at kung hanggang saan lang yung ating kakayanan. Sabi ko sa Psalm 103 verse 14, alam niya na alabok itong ating pinagmulan, at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Amen po? Kaya alam ni Lord yung daily struggle natin. Alam niya yung everyday na mga pinag-aaralan natin at hinaharap natin sa ating buhay. Ngayon po, dito po sa John chapter 8, makikita natin kung paano inilalarawan ni John si Jesus as merciful Savior. Amen po? No? Ipapakita niya dito kung paano niyang ginudge yung mga gustong mag-judge sa babae. Ang message po natin may pamagat po na Jesus as the merciful Savior. Now let's take a look at the sinful woman at yung sin na kanya, yung sin na ibinibintang sa kanya ng mga tao. So according to the narrative, she was caught in the very act of adultery, mga kapatid. And she was guilty before the face of the Lord and guilty sa harapan ng mga taong humusga sa kanya. Now yung adultery, medyo malaking issue yan pagdating sa Israel. Galit na galit sila dyan. Pero alam niyo po ang sinasabi sa kautusan, ang sino mang lumabag sa isa ay lumalabag na sa lahat. Kagaya po ng sinasabi ni James sa Santiago 2, 10-11, ang lumalabag sa isa, kahit tumutupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi naman nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang buong kautusan. So kahit hindi mo na-commit yung sin of adultery, mga kapatid mo kay Kristo, pero yung intention mo naman na gusto mo ipapatay yung taong yun, nagkakasala ka na rin. Yun po ang sabi ni James. Amen po? In fact, kahit hindi mo gawin, kahit hindi mo i-commit, pero once na nag-isip ka ng mahalay sa isang tao, nakakumit ka na rin ng adultery sa iyong puso. Amen? Kaya hindi tayo makakapantay, hindi natin makaabot yung standard na binibigay ng kautusan. Sabi po ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kagaya ng guilty woman na ito, guilty rin itong mga taong nag-a-accuse sa kanya. Pero bakit hindi sila na-expose? Kasi tago ang kanilang kasalanan. Nasa kanilang mga puso. Amen po? Ang sabi po ng Proverbs 28 verse 13, ang taong nagpupugli ng kasalanan sa kanyang puso ay hindi mapapabuti. Amen? And then let's take a look at her shame. Alam niyo po, sa pagmamadali ng mga accuser na dalahin ang babaeng ito sa harapan ng Panginoon habang si Lord ay nagtuturo, hindi na siya nabilisan ng maayos. Amen? Kinaladkad na siya doon sa lansangan na iyon. So, syempre, ang pinaka-purpose nun, para siya ay ipahiya. Amen? Yung ibilad ka ng kubad. So, pwede rin naman natin isipin na kinaladkad siya doon at bit-bit niya yung puno.
Pero ganun po ang nagagawa ng kasalanan. Ibinibilad ganito sa kahihiyan. Amen po? So sin is a shameful thing. Kahit pa gaano tayo ka-skillful, itago yung ating mga pagkakamali, ating mga ginagawang kasalanan, darating ang panahon na ito ay mabubunyag. Hindi niya man makita ng ibang tao, pero darating ang panahon, ikaw mismo sa iyong sarili ang maglalantad ng iyong sariling ginagawa. Kagaya po ng sinasabi ng Panginoon sa Luke 12 verse 3, ang sinasabi niyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinubulong niyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. So walang sikreto, hindi mabubunyag. Hindi mo siya maitatago kahit kailan. Amen? Kaya ang daming mga marites na nababarangay. Kasi kala nila yung sinasabi nila hindi nakakarating doon sa kanilang mga pinag-uusapan. Amen po? So time will come na darating yung day of judgment. Amen po? Yung disclosure ay mangyayari. And then tignan din natin yung kanyang sentence, mga kapatid, or sentensya. Her accusers were absolutely correct. Tama sila eh. Kung pangahawakan talaga yung Mosaic law, yung kautusan, mga kapatid, dapat talagang mamatay. Stone to death itong babaeng ito. Kasi yun yung sinasabi ng kautusan. Sabi ko ng Leviticus 20 verse 10, ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. Deuteronomy 22:22, kapag ang isang lalaki nang huling kasipin ng asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan yung aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. So kung gano'n na sinasabi ng kautusan, how come na yung babae lang ang gusto ipapatay? Nasaan ngayon yung lalaki? Amen po? So, kung titignan yung maigi, yung batas ng Israel, merong hinihiling kalalakihan. Amen? Ang lagi tuloy nagsasuffer ay mga babae. Ito ko na to sa Cebu. Alam niyo po, sa Israel, ang mga kalalakihan doon. Once na gusto kang i-divorce, kahit anong dahilan pwedeng, kahit nga yung bumihilig ka, malakas ka humilig, gagawa lang ng kasulatan yun, divorce ka na. No? O kaya hindi ka masarap magluto, tanggal ka na, divorce ka na. Ganun sa kanila kadali. Kaya yung babae, may iwan siyang mag-isa, may iwan siyang nangungulila, tapos ngayon may darating na panibagong bogart sa kanyang buhay, panibagong lalaki. Mapupall in love siya, no? Mapupall in love. Tapos ngayon, para hindi mapagbintangan ng alo niya itong lalaki na ipag-divorce, pararatangan niya ngayon yung babae na, kita nyo, kaya ko naman hiniwalayan yan may ibang lalaki. Kaya ang magdurusa na naman sa punishment ay yung babae. Amen po? So this woman was guilty and she deserved to die. Yun po ang sabi ng kautusan. Pero, hindi patas. Kasi wala yung lalaking dapat ay patuloy din na kasama niya, nangangalunya niya. Amen po? So the only hope na meron itong babaeng ito ay si Jesus kung saan siya dadalhin. Amen po? So, in their effort to humiliate this woman and to discredit the Lord, sa kagustuhan nila na itong babaeng ito ay patayin, papakusahan, at sa kagustuhan nila na ang Panginoon ay masilo, no? Ang Panginoon ay maparatangan pag nagkamali siya ng pagsagot sa kanilang itatanong. Dinala nila itong babae ito kay Jesus, which is tamang-tama. Kasi si Jesus lang din ang makapagliligtas sa babae ito. Amen po? No? So they brought her to the very man who could deal with her past and her problems and who could make it all right. Talagang si Lord lang makakagawa at makakalutas nun. Amen? Alanganin na yung sitwasyon niya Alam niyo mo, kapag tayo ay nako-corner na, at wala tayong ibang choice, kundi lumapit sa Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo, hindi niya naman tinitignan yung ginawa mo Amen? Hindi niya tinitignan yung past mo. Ang tinitignan niya, yung puso mo nung ikaw ay lumalapit na sa Kanya. Kaya nga siya tinawag na friend of sinners. Kaibigan ng mga makasalanan. Amen? Kasi ang ministry ng Panginoon, para sa mga tao yun.
yung hindi inaabot ng mga religious leaders, yung mga taong laging gustong parusahan ng mga religious leaders. Amen po? No? So let's take a look at their scheming critics, mga kapatid. Ito na yung mga Pariseo, ito na yung mga tagapagturo ng kautusan na gustong-gusto nilang ipahamak ang Panginoon pag ito ay sumagot. Amen? So ano yung kanilang scheming critics, mga kapatid? Ano yung kanilang pakana? Tingnan natin yung kanilang plan, mga kapatid. So these men had it in their heads to pin Jesus on the horns of dilemma. Pag sinabing dilemma, alanganing sitwasyon na kailangan mong pumili sa dalawa. Amen? Pag sinabi ni Lord na, sige, huwag niyong batuhin. No? Kasi, kawawa naman. Ano ang ipupula sa kanya ng mga taong gusto siyang siluin? Kita mo na itong Jesus na ito. Siya mismo, binabiolate niya kung ano yung kautosan na ibinigay ng ating ninuno. Kung ano yung kautosan na sinabi ni Moises. So, yun agad yung ipupula sa kanya. Amen? Pag sinabi naman ng Panginoon, sige, batuhin nyo hanggang mamatay. Ano ang magiging pula nila sa Panginoon? Kita mo na, siya mismo yung lumalabag ng kanyang puro. Hindi pala siya merciful hindi pala siya compassionate, hindi pala siya mapagmahal naguro, inayaan kang batuhin. Amen? And then magkakaroon ng gulo, babatuhin yung babae, makakarating yun sa Roman government na si Jesus ang pasimuno ng pamamato dito sa babae nito. Amen po? So, nararamdaman nila na kahit ito ang isagot ng Panginoon, wala siyang mapaglalagyang tama. Amen? So, alam niyo mo itong mga religious leaders na ito yung mga kagaya ng mga tao sa panahon natin ngayon na minsan, kahit anong ang sabihin mo, laging mali pagdating sa kanila. Kaya maigi pa, huwag ka na lang sumagot. Amen? Kasi ganoon din naman hindi nila papakinggan yung side mo Ang lagi nilang hahanapin, mali. Amen? May nabasa nga ako sabi ng anak, alis na ako dito. Lagi na lang mali ang nakikita ninyo sa akin. Sabi naman ng magulang, anak, nagkakamali ka. Okay na ka na, mali na naman ako. Amen po. Amen? No? Minsan, sa mag-asawa, ganun din. No? Pag hindi na nag-I love you ang lalaki, sabihin, siguro may iba ka ng babae nalalamig ka na sa akin Wala ka nakakari-karinyo. Pero pag panay-halik naman yung lalaki, panay ang lambing, ano ba? Wala ka na bang ibang iniisip kung di ganyan? Hindi mo alam kung saan ito ilalagay. Kaya, minsan, nanahimik na lang. Amen po? So ito po mga Pharisees, ganon. Kahit ano ang isagot ng Panginoon, walang mapaglalagyang tama. Amen po? So their problems, mga kapatid, their plan might have succeeded with an ordinary man, pero yung pinaplan nila, yung gusto nilang ipahamak, or ano pong tawag doon, yung gusto nilang siluin, mga kapatid, ay hindi ordinaryong tao. Si Jesus yun, at alam kung ano ang kanilang mga motive sa kanilang mga puso. Amen po? So, when they tried to stump Jesus, they discovered that they had met their match. Mga kapatid ko kay Kristo, tingnan natin kung paano nag-respond si Jesus sa ganitong argument. Unang-unang respond ng Panginoon, they were ignored. Hindi sila pinansin. Amen po? No? Habang dakdak sila ng dakdak, salita sila ng salita, ito yung sabi sa kautosan, dapat batuhin, ano ang masasabi mo? Hindi sila pinansin ng Panginoon, hindi sila kinibo. Bakit? Bakit kakausapin yung mga tao ang gustong mangyari sa'yo ay mapahama ka? So hindi niya na pinansin. It's a waste of time, mga kapatid. Amen? Kaya alam niyo mo, sa ating buhay pananampalataya, minsan darating talaga yung mga persecution, darating talaga yung mga magsasalita ng hindi magaganda sa iyo. Pero minsan, waste of time yung pagpapaliwanag. Amen? Lalo't yung pinagpapaliwanagan mo naman ay hindi naman talaga willing tumanggap. Kaya alam niyo, mas masarap kausap yung taong alam niya sa kanyang sariling kulang siya. No? Kasi yung taong alam niya sa kanyang sarili na marami siyang kulang, willing makinig, willing tumanggap.
Pero pag ang kausap mo ay tao, ang tingin sa kanyang sarili ay full of wisdom, marami siyang alam, naku, ang hirap na po niyang kausap. Kasi siya na lang lagi yung tama. Amen? Kaya alam niyo sa mga debate, wala namang nananalo eh. Bakit? Walang gusto magpatalo. Walang gustong makinig. Ang gusto nila, sila yung pakinggan. Kaya at the end, walang nananalo. Amen? Kasi pride yung kanilang pinapairal. Amen po? So, ganito po ang ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, madaming nagsasabi, ano yung sinulat ng Panginoon? Kasi di ba, panay ang tanong nila, ang ginawa ni Lord, lumuko at yung kanyang daliri na isinulat sa lupa. Ano kaya ang sinulat? So, bibigyan ko kayo ng ilang mga points to consider na baka ito ang sinulat ng Panginoon. Kasi hindi naman sinabi sa verse kung ano yung nakasulat eh. So, unang-una, sabi nila, pwede nang isinulat ng Panginoon ay about sa 10 Commandments. Na ano yun? Thou shalt not kill. Huwag kang papatay. Amen? And then, pwede rin isinulat ng Panginoon yung sinasabi ng Jeremiah 17, verse 13, Ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel. Mapapahiya ang lahat ng magtatakbil sa iyo. Maglalaho silang gaya ng pangalang isinulat sa alabok. So yung gustong sinuri ng Panginoon, dahil isinulat na yung mga pangalan nila, maglalawang silang parang alabok kung saan sila isinulat. Amen? And then pwede rin isinulat ng Panginoon yung binanggit ko kaninang verse sa Leviticus 20 and 10, Deuteronomy 22 and 22, na dapat kung nahuli sa akto ng pangangalunya, babae at lalaki ang magkasama babatuhin. Pero ito yung pinakagusto ko, yung pang-apat. Joke lang to no? Joke lang to. Ang isinulat ng Panginoon sa lupa ay pangalan daw ng mga kulasisig ng mga gustong mag-accuse. No? Yung kanilang mga girlfriend, sinulat ng Panginoon. No? Ito, ikaw na gustong may hawak-hawak ang bato, ito ang pangalan ng girlfriend mo, may asawa ka na, may girlfriend ka na, lagay natin, don't know. O ikaw naman, may gusto mong bumato, ito, ilalagay natin yung pangalan ng boyfriend mo, may asawa ka na, no? Bogart. Hindi, parang pangalan ng aso. Amen po? Kaya, nung nakita nila, yung mga pangalan na yun, umatras na sila at binitawan yung mga bato. Kasi sila rin pala ay meron din itinatago. Joke lang yun, mga kapatid. Huwag nyo masyado seryoso rin. Baka sabihin nyo, Amen po. Mahirap yung ganyan eh. Yung mahilig kang magbato ng putik sa iyong kapwa. Amen? May nabasa nga ako eh. Yung hindi mo masabi yung pain na iyong nararamdaman, yung nag-away kayo ng girlfriend, hindi mo masabi yung sakit na nararamdaman mo sa misis mo. May misis pala siya. Hindi siya makapag-open ng kanyang feelings, mga kapatid. Amen po? So, si Lord po, He knows how to speak to your heart as well, mga kapatid. Amen? Kaya, yung pagdidil niya, dito sa mga accusers na ito, ipinapasalamin niya kung ano yung paratang na gusto nilang ibato sa babae. Ganon din yung talagang actually deserve na kanilang dapat ding matanggap sa kanilang pagkaakusa. Amen po? And then, paano ba po nag-deal ang Panginoon sa argument na ito? They were exposed, mga kapatid. Amen? When Jesus did speak, He said, He that is without sin among, let him first cast a stone at her. Sino mang walang kasalanang nagawa ang maunang bumato sa babaeng ito? Amen po? Alam niyo ba, hindi naman sa nire-require ni Lord na pag-judge ka, hindi ka na dapat magkamali. No? Kasi dapat yung hatol mo tama. Amen? So, itong sinasabi ng Panginoon, sino mang hindi nakagawa ng kasalanan ay maunang bumato sa babae ito, mga kapatid, is particularly nag-refer lang dito sa sin na ina-accuse ng mga tao ito. Amen po? No, kasi minsan, kino-corner natin yung tao eh. Halimbawa, madalas kong naririnig, dapat, pag preacher ka, ano ba yun sinasabi nila? You must walk your talk. Parang ganon. Hindi yung pinapangaral mo,
dapat mong isinasabuhay. Tama yun, mga kapatid ko kay Kristo. Pero, alam natin sa ating sarili na hindi sa lahat ng pagkakataon nagagawa natin yung bagay na yun. Amen? Hindi sa lahat ng pagkakataon tama yung mga desisyon natin sa ating buhay. Kasi nagkakamali rin tayo eh. Amen? O, minsan, sabihin ko, puwer ka na, nalalamig ka pa. Puwer ka na, umaawit ka na sa Panginoon ng mga masasayang awitin. Tapos, ngayong naghiwalay kayo, parang lugmok na lugmok pa. Hindi mo naman pwede siya paratangan ng gano'n eh. Bakit? Kasi meron siyang feelings na naaapektuhan din siya. Amen? Kaya ang dinidil ng Panginoon dito is yung hatred nila, particular to that sin na adultery. Na galit na galit sila doon sa babaeng nahuli sa pangangalo niya, pero hindi nila nakikita yung sarili nila na gusto nilang pumatay ng tao. Na nagkakamali rin sila, isa rin kasalanan. Diba? Sabi, hindi ka nga nangangalo niya, pumapatay ka naman, eh hindi nilabag mo rin yung kautusan. Amen po? No? So dito, ipinapaukaan ng Panginoon yung pagiging hypocrite nitong mga accusers na ito. Amen po? No? Kaya sabi ng Panginoon, kahit hindi nyo ginawa ng inyong katawan, pero yung mind ninyo tumatakbo, yung puso ninyo marumi, tumitingin kayo ng mahalay sa babae or sa lalaki, ganun din yun, nagko-commit ka pa rin ng adultery sa inyong puso. At mas malala yun, bakit? Kasi yung sin mo nakatago sa iyong kalooban. Amen po ba? So they were exposed, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Alam niyo ho, minsan, yung realization, nagaganap yan sa mga painful situation eh. Amen? No? Ewan ko kung napanood nyo na yung may guest minsan si Tony Gonzaga na yung gusto niya nang lasunin yung mga anak niya. Napanood nyo na ba yun? Gusto niyang pakainin ng kainumin niya ng Solrox. Kasi depressed na siya eh. No? Binigyan siya ng 2 anak na parang special child, parang gano'n. Tapos, lahat ng mga lalaking minahal niya, bigo siya, iniwan siya. Yung lalaking nagpakasal sa kanya, akala niya, yun na. Bandang huli, sabi ng lalaki sa kanya, akala ko lang mahal ko kayo. Kumanga lang pala ako kasi strong woman ka, pero hindi ko pala kayo mahal. Kaya halos magunaw yung mundo niya eh. Amen? Tapos nagkakalaga pa siya ng 2 special child, anak niya. So dahil gusto niya nang matapos yung kanyang paghihirap, ayaw niya namang pilitan, ayaw niya saksakin, gusto niya pakainin na lang ng laso, and then saka siya magsusuicide. Alam niyo mo, nung ginagawa niya na yun, nung iniisip niya nang gagawin niya yun, biglang nag-flashback sa kanya yung sinabi ng anak niya sa kanya nung tinuturuan niya ng math, umiiyak na yung bata. Mami, bakit mo ba ako pinahihirapan? Hirap na ako sa math. Sabi niya, anak, kailangan mo matuto ng math kasi pag sumakay ka ng jeep, bibilangin mo yung pamasahin mo. Pag pumunta ka ng grocery, kailangan marunong ka magbilang ng sukli. So, hindi kita gustong pahirapan, gusto kong ikaw ay matuto. Kaya, nung nag-flashback sa kanya yun, na-realize niya, ibinalik din sa kanya eh. It doesn't mean pinahihirapan tayo ng Diyos kaya tayo nakakaranas ng gano'n. Tinuturuan niya kasi tayo. Amen po? Kaya alam niyo yung mga realization sa ating buhay, nare-realize natin pag mahirap yung sitwasyon. Amen? Nakakaalala tayong tumawag sa Panginoon pag walang-wala na tayo. Amen po? No? Kasi may mga bagay na ipinapaalala, yung pagiging empty natin, na nakakalimutan natin kapag sobrang prosper yung ating buhay. Amen po? Kaya yung realization dito, nasa mga tao na yun na gustong bumato dito sa babae ito. Kung paninindigan ba nila na i-stone to death yun, o sila mismo pag-uwi ng kanilang bahay, magsisi sila at magbago ng kanilang kalooban. Amen? Now let's take a look at the sinless Savior, mga kapatid. Kung meron kang may karapatang bumato dito sa babae nito na walang kasalanan, actually si Lord yun eh. Pero hindi niya pa rin binato.
Amen po. Sabi sa verse 9-11, iniwan nila ang babae na nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. So, kahit ang Panginoon na may karapatang i-judge yung babaeng yun, hindi niya rin i-judge. Amen po ba? So, paano niya hinarap ang babae ito? He faced her, mga kapatid. Only Jesus could have cleared the temple after that passion. And when the last rock had hit the temple floor, Jesus stood up and faced this sinful woman. Alam niyo, pag ang Panginoon ang kaharap natin, no, makakaasa tayo na hindi niya tayo i-blame. Hindi niya tayo i-judge. Amen po. No? Alam niyo, siya yung judge na hindi ka i-judge sa past mistakes mo, sa mga kakulangan mo. Remember yung kwento ng prodigal son? Actually, ang kautusan talaga ng Israel, hindi na pwedeng pabalikin ang isang alibughang anak o isang rebelding anak. Eh yung tatay, matigas din ulo, prodigal din. Abang na abang sa labas. Nung nakita niya na bumalik yung anak niya sa wakas, malayo pa lang tinakbo niya na at niyakap. Bakit? Kasi pag nakita ng mga kapitbahay, yung mga kapitbahay ang babato doon sa bata. Amen? Doon sa anak na suwayo. Pero ang nilalarawan ng kwento ng amang yun, na once na bumalik ang isang anak na nagpakalayo-layo, willing pa rin siyang tanggapin ito at yakapin. Amen? Actually, hindi lang naman isa yung prodigal yun eh. Madaming prodigal din yung panganay. Bakit? Kasi yung bunso, lumayo siya by a distance. No? Nung nakuha niya yung mana, lumayo sa kanyang tatay. Yung panganay, hindi nga siya lumayas, pero malayo naman ang loob niya sa kanyang ama. Amen? Hindi niya kilala ang kanyang tatay. Bakit masabi hindi niya kilala? Hindi siya humihingi. Amen? Akala niya matutuwa ang kanyang ama sa pagkukumplay niya by doing works. Sabi niya, ano ba kayo? Araw-araw ako nagpapakahirap. Bilad ako sa araw kakatrabaho. Hindi niyo ako binigyan ng kambing. No? Wala, kambing lang ang gusto. Amen po? No? Kaya dito, mga kapatid ng kay Kristo, makakaasa tayo na once na humarap tayo sa ating Panginoon, wala siyang judgment. No? Forgiveness ang ibibigay niya sa atin. Amen? Kahit pwede tayong batuhin, hindi tayo papatuhin. Kayakapin tayo. Amen po ba? Isa pang ginawa ng Panginoon, He forgave her, mga kapatid ko kay Kristo. Ang sabi doon sa verse na ating binasa, mga kapatid, umuwi ka na at huwag nang magkasala pa. Amen? No? Kaya dito, mga kapatid ko kay Kristo, pwede talagang na-caught in the act, itong babae ito, may ginawa talaga siyang pagkakamali, pagkakasala. Pero, hindi niya tinitiginan yun eh. Ang nakikita niya sa babae ito ay yung pag-asa niya na magbago. Amen? Ang nakikita niya sa isang tao, hindi yung madilim niyang kahapon. Ang nakikita niya, yung bright future ng isang tao, nagbabalik doon. Amen? Tayo po ba, masaya po ba tayo pag may kapatid tayo bumabalik sa gawain? Tingin nga kung masaya kayo. Baka kagaya tayo ng panganay na, diyan ay magaling mong anak. Nanilustay ang lahat ng mana mo sa mga masasamang babae. Alam niyo, wala naman sinabi doon na nilustay niya sa masasamang babae. Ang sabi lang doon ay nagparty siya, nagpakasaya, inubos yung kanyang pera. Pero walang sabing nilustay sa masasamang babae. Ang nagparatang nun yung panganay. Amen po? No? Hindi siya masaya sa pagbabalik ng kanyang kapatid. Eto po, pag mayroong bumabalik, kagaya ng babaeng ito, na nakakita ng pag-asa sa ating Panginoon, gulat na gulat din siya eh. Yung kaharap ng yun na pwede siyang akusahan,
tinatawad siya. Yun ang ibinigay. Amen po. Ako siguro, napapaisip kayo, bakit kaya si Brother Mark ngayon lang bumalik dito? No? Naisip niyo ba yun? Walang nakaisip mo. Kasi sa totoo lang, kababalik-balik mo lang talaga, prodigal din yun. Totoo lang mga kapatid, kababalik-balik ko lang. No? Kasi ako, matagal din ako naging preacher dito sa gawain. Nagsimula ako mag-preach 20 years old. Sinasama ako dito ni Sugo. Kala niyo si Sugo. Ayun, wala na rin. Pag-pray natin, bumalik. Amen. Sinasama niya ako dito. So, nagsimula ako mag-preach. Kasi nag-training ako 2008. 2009 lumayo na ako. Bale, pag kinocompute ko, 34 na ako. 12 years akong nag-preach. Amen? 12 years. And then biglang na-stop. Hindi dahil nag-lockdown na. Bago pa nag-lockdown, hindi na talaga ako nag-outreach. Kasi ako ay nawala na ng gana. Wala na yung... Basta nawala na yung yung alab. Kasi, may mga pangyayari sa aking buhay na hindi ko na rin nabantayan yung aking sarili. No? May mga nakapag-ambag sa puso ko ng galit. Pero mo nakangaral ka, galit ka. Parang patuloy. No? May mga kasamahan kasi tayo minsan natin. Sa gusto kanilang maangat, nangahapak sila ng kanilang kapwa. Ako, inis na ako. Ako, kilala nila ako tahimik. Ako, delikado pa naman pag tahimik. Pag sumabog, parang vulkan. Talagang sabog ng sabog. No? Sa galit ko, sa aking emotion, no, na hindi ko na nakontrol, nag-post ako sa Facebook. Pinahagingan ko. Sa loob-loob ko nga lang, tirahin ko kaya ako. Sa loob-loob ko nga lang. Post ako sa Facebook. Sabi ko, wala pala kayo kwentang kasama eh. Sabi ko gano'n. Trending yan. Hanggang doon sa mga, kasi Facebook yan eh. Di worldwide, trending yan. Hanggang doon sa mga probinsya na pinuntahan ko. Dami nagpipigil sa akin. No? Madam Mark, huwag ka naman nag-post ng gano'n. Preacher ka pa naman. Masisira ka, masiraan mo yun. Sabi sa akin. Galit ako. Pati tuloy yung puwer na nagtanong sa akin, damay. Sabi ko na rin kaya ko, wala akong pakisayo. Galit eh. Ang tao pa naman pag nasasakto, ang tendency, manakit din. Kaya agad mga kapatid. Alam nyo, dahil sa pangyayari yun, lumayo na. Hindi na ako nagpakita. Sa mga loob ko eh. Loob-loob ko lang. Matagal namin magkasama. Hindi pala kasama tingin ko sa akin. Yun yung sentimiento ko. Kaso, namilis ko naman yung gawain. Biruin mo, 12 years ka nag-preach, biglang stop. No? Tapos nakikita ko pa yung mga post ni Brother Yodi kasi friend ko siya sa FB. Yung mga preacher humahayo dito. Nalulungkot ako. Kasi dapat humahayo din ako eh. Kaya alam niyo, ginawa ko, pinag-unfriend ko sila. Para di na ako malungkot, mga kapatid. Nag-unfriend ko nga. Kaya yun. Ginawa ko, parang di ko na masyadong isipin yung gawain. Nag-focus na lang ako sa business. Biruin mo, nung nasa gawain ka, ang nilalako mo, salita ng Diyos, biglang bababa ka sa... Although hindi masama mag-business, pero wala namang ibang status na mas mataas kaysa maglingkod sa Diyos. Kaya ang ginawa ko na lang, nag-deliver ng mga washing machine. Kasi yung negosyo namin, washing machine, party lang. No? Yan, dami namin washing machine. 100 pieces. Pag may umuupa ng Sabado Linggo, tag 50 piraso, 50-50, may 5,000 sa isang araw, linggo, 5,000 ulit, 10,000 agad kami.
Ako lahat yun, deliver ko lahat. Pagkadating ng alas 9, naglalako pa ako ng mga paninda ko. Yung mga paninda ko galing Divisoria. Yung mga lahat ng class 7, na lang, wala ng 30, wala ng 40, wala ng 20 na lang. Lako ako ng ganyan. Nakabenta pa ako ng 500 to 1,000. Pagdating ng 12, uuwi muna ako sa amin. Busy talaga ako. Kakain lang ako saglit. I-deliver ko naman yung mga paninda ng asawa ko ng mga baby items. Yung mga damit ng baby, mga pang-newborn, mga crib, mga unan, mga foam. I-deliver ko yan para akong naglalasada. Parang ganun. Pagdating ng 4, dapat nasa bahay na ako. Bakit? Maglalako uli ako ng tinda ko kasi makaka-500 pa ako. No? And then, pagdating ng 6, susunduin ko na yung mga washing machine na i-deliver ko ng umaga. So, nakagawa ko ng passive income. Habang naglalabas sila, kumikita pa ako sa iba't ibang slot ng oras. Alam niyo, mga kapatid, dami kong pera nun. Oo. Kala ko talaga, yayaman ako eh. Kala ko lang pala yun. Bandang huli, nakita ko na lang yung sarili ko, bauna ako sa utang. Sabi ko, bakit ganun? Kaya nga ako nagbi-business para magkapera eh. Ang nangyari, nabaon ako sa utang. Kasi kapag negosyante ka, gusto mo, makapalitin ka mo. Diba? Kung may nag-order sa'yo, may on-hand ka. Kaya ang ginawa ko, nautang ako ng nungutang ng puhunan. Utang ako ng 10,000, ng 20, ng 30, ng 40, hanggang umabot ng 100,000 mo. Kaya alam nyo, di na ako makatulog kasi naghahanap buhay na lang ako para magbayad. Sabi ko, bakit kaya ganun? Siguro dahil tinalikuran ko yung calling ko ng pag-image. Kaya, alam niyo ginawa ko? Nag-open ako ng Bible study sa bahay. Di pa rin ako bumalik. Para lang makapag-preach ako, ganun kasi yun kapag calling mo, yung puso mo parang umaapaw. Kaso, after naman nun, nakukonsensya naman ako, imbis na satisfied ako, nakukonsensya ako. Bakit? Hindi ko masabi sa kanilang, hindi na ako preacher ngayon. Sabi ko, no? Hindi mo natin. Kasi hindi ko masabing gano'n. Amen? Kaya ka lang naman nakakapag-preach kasi kilala kang preacher. Amen? And then, nakakonsensya ako. Di ako nakatulog talaga. Dami kong iniisip. Pag nakatulog naman ako, napapanaginipan ko naman yung mga kasama ko, nakikita ko yung mga pagmumukha nila. Naiinis nga ako, mga kapatid. Nakikita ko yung ambe, at nakikita ko pa rin yung sarili ko na nag-preach ako. Pero hindi pa rin ako bumalik, kahit ganun yung mga nangyayari. Hanggang ako ay nagkasakit. Nung nagkasakit po ako, nanghihina yung mga kamay ko, di na ako makabuhat ng washing machine. Para akong, di naman na-stroke, pero dahil nga, ang dami kong trabaho, babad ako sa trabaho, yung init, yung ulan, parang nakasla yung katawan ko, nawalan ako ng lakas. Kaya umuupa na lang ako ng tao para siya yung magbuhat para sa akin. Ganun ang nangyari. Tapos nagkasakit yung asawa ko. Then nagkasakit naman yung baby namin. Sunod-sunod kami. Hindi COVID magkakaibang yung naging sakit namin. Nung nagkasakit na yung baby ko, doon na. Nag-isip na ako na hindi na ito yung parang yung nagkataon, may consequence talaga to. Sabi mo gano'n. Kaya alam niyo po, pag magulang ka na pala, iba na, hindi mo na iisipin sarili mo, para sa anak mo na iisipin. Ako naman, alam ko naman sa sarili ko, lahat ng meron ako, galing talaga kay El Shaddai. No? Hindi ko lang inaamin. Pati yung asawa ko, galing yan sa gawain, kasi sa gawain ko siya nakilala. Pati yung anak ko, lahat yan. Pati yung negosyo ko, galing lahat yan sa Diyos. Kaya, sa madaling sabi, binaba ko na yung pride ko. Bumalik ako sa gawain. Amen? Kaya na, nakamulat sila pagkakita sa akin, para akong patay na muling na buhay. Oh, Mark! Ang tagal ka na namin hinihintay, ngayon ka lang nagpakita. Log-log ko yun, makapakita pag-trip ako sa inyo. Kaya alam niyo, para na lang, ako hindi na ako nag-e-expect na makabalik ako sa dati. Hindi na ako nag-e-expect ng gano'n.
yung status ko is preacher. Basta ang gusto ko na lang, maka-reconcile, makausap sila. Ganun na lang. Para na lang, yung baga makaluwag na rin yung damdamin ko. Sa madaling sabi, yung mga hindi ko binabati ko na. Yung mga hindi ko pinapansin, kinakausap dati, kinakausap ko na. Yung mga nakasamaan ko ng loob, pinatawad ko na. Natawad ko na patay na kung gagawin ko yun. Kaya alam niyo mo, bago natapos yung taong 2021, taong last year, no? Hindi natapos yung taon na yun na hindi ako nakakayo. Bago magpalit ng taon, nabigyan agad ako ng 4 na hayo. Dahil yun sa kagandahan loob ng Diyos, na hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Amen po? Kaya alam niyo, sa tayo ay magbabalik sa ating Panginoon, life ang ibinibigay niya sa atin. Amen? Nasisiyasat niya yung laman ng ating puso. Hindi niya tinignan yung past mistakes mo. Para sa iyo, magiging learning experience na lang yun. Kaya alam niyo mo, nung bumalik ako sa gawain, mas na-appreciate ko po ang gawain. Bakit? Kasi naranasan ko yung lumayo. Naranasan ko, ang hirap, ang dami ng struggle na pinagdaanan. Hindi ko na lang binanggit kasi ang haba. Amen? Basta ang hirap. Kaya nung bumalik ako sa gawain ng Panginoon, doon ko naramdaman ulit yung protection niya. Kasi alam mo ba, pag wala ka sa Panginoon, kahit anong gawin mo, parang ang hirap. Dati kasi, nung naglilingkod ako dati, parang iniisip ko, ako mag-handle niyan, ganito gagawin ko, ganyan-ganyan. Nung ako na yung nag-solo, ang hirap. Mga kapatid, ang hirap pala. Amen? Samantalang, pag pinanindigan mo, tumugon ka sa tawag ng Panginoon, everything will be okay. Lahat magiging smooth. Bakit? Kasi susunod ka lang naman sa ipinapagawa ng Panginoon. Pero yung lakas na pagmumula nun ay walang iba kundi galing sa Kanya. Amen? Kaya mo doon nagagampanan. Amen? So tayo po, maging katulad tayo ng Panginoon. Although meron tayong karapatang mag-judge, pero huwag natin i-exercise palagi. No? Kasi ang tao, once na bumalik na sa pintuan na yan, ina-admit niya sa kanyang sarili, nagkamali siya, at gusto niya manumbalik. Amen? Kaya sa ating pagtayo, muli ipasiyasat natin ang laman ng ating mga puso. Tignan natin kung ang laman ba nito ay puro judgmentalism, panghusga sa ating kapwa, at kung meron man, ihingi natin ang tawad sa Panginoon. At kung tayo man ang kagaya ng babae nito na nakagawa ng kasalanan, meron tayong Diyos na malalapitan at handa tayo patawarin. Tayo po ay magsitayo sa presensya ng Panginoon. Minsan pa, O Lord, ang bawat puso namin ay siyasatin mo, Panginoon. Ikaw lang ang tanging nakakaalam ng laman ng aming damdamin. Hallelujah.
aming ligtas sa iyong paningin, Panginoon. Alam niyo ang mga sala na aming inumubli sa aming mga puso. Alam niyo ang mga kasalanan na itinabago namin sa aming isipan. Kaya Lord, sa hapon ito muli, hugasan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Mula ulo hanggang talampakan, kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Wala kaming karapatang dumungkot ng bago para baguhin ang aming kapwa dahil kami man ay guilty rin sa iyong paningin. At kami man, Panginoon, ay dapat lang din umasa sa iyong kahabagan at kapatawaran, Panginoon. Salamat, Lord, sa hapon ito. Muli mong nire-restore ang faith ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kung meron man, Lord, sa amin na dumalo, ano man ang kanyang pangangailangan sa hapon ito, Panginoon. Kung pakiramdam niya, siya'y malayo, siya'y unworthy, siya'y hindi karapat-dapat. Sa hapon ito, Panginoon, iparamdam mo ang pag-iyakap mo sa kanya, Panginoon. Iparamdam mo ang alam ng pag-ibig mo sa mga anak mo na minsan nagkakamali, lumalayo, nakakagawa ng kasalanan. Ngunit ikaw ay Diyos na nagpapatawad at handa kaming tanggapin muli. Ikaw ay Diyos na nagpapatawad at hindi rin kami hinahatulan base sa aming mga nagawang pagkakamali. Ang aming puso, Panginoon, sa iyo namin sinusurrender. Ikaw ang nakakaalam ng laman nito ng mga itinatago namin. Kung may nakikita ka ng mga basura sa aming puso, alisin, linisin, Panginoon, at maghari, Lord, ang pag-ibig sa aming puso. Nang sa gayon, magawarin namin ibigin ang aming kapwa. Magawarin namin silang unawain. Hayaan niyo, Panginoon, na sa hapon ito muli, maranasan namin ang pagkilos na iyong presensya. Dalangin po, Panginoon, ang mga kapatid ko, ano man ang kanilang mga pangangailangan sa hapon ito, Lord, ay inyo pong kakalpuhin, Panginoon. Ang mga pinanghihinaan ng kalooban, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang mga nakakaranas ng anxiety, ng depression, Lord, heal it in the name of Jesus. Ang mga lungkot na kanilang nararamdaman, Panginoon, palitan ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Palitan ng kagalakan na nagmumula sa iyo, Lord. At dalangin namin, Panginoon, ng mga kapatid namin may tinitindang sakit, karamdaman sa kanilang katawan, Lord. Ang iyo nawang banal na dugo ay dumaloy upang makaranas ng kagalingan at himala ang bawat isa sa aking mga kapatid. Gayun din, Lord, ang aking anak, Panginoon, na si Aliyah. Ang iyo nawang mapaghimalang kamay ay abutin ang bata nito at makaranas na siya ng total healing in the mighty name of Jesus. Ano man gawa ng kaaway sa Kanya, sa aming buhay paglilingkod, ito'y aming winawasak sa pangalan ni Jesus. At inaangkin ko, Panginoon, bilang iyong lingkod, sabi mo sa iyong salita, na kahit isang member ng Panginoon ang maglingkod kung sa bayan ay maliligtas, Panginoon. Inaangkin ko, Lord, na ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya ay iniligtas mo na at mayroong proteksyon na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa aming pag-uwi, Ama, tataglayin namin, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, at inaangkin namin, answered prayer na ang bawat isa sa amin. Sa iyo ang lahat ng kapuringan at pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.